O eto, isa pa. Si Chavit Singson naman, mga bossing, may iniebas din yung matanda. Nawiwili na yata si Chavit Singson na magpakalat na kesyo daw po ang gobyerno o ang palasyo daw ho, mga boss chief amo sir, ay sabit sa korupsyon. Samantalang eto siya. Siya yung sinisigaw ng mamamayang Pilipino o nung mga Pilipino doon sa rally na kurakot. O, partida pa ho yan may 2 bus na dala pa si Chavit Singson. Baka mas madami pa sa 2 bus yung dala nito 2 lang yung na kuhanan ng lente ng camera. Di ba? Si Chavit ngayon, tanggalin na si Marcos. Mas worse na presidente si Marcos. May mga inaakusa. Ngayon binalikan, niresbakan ng palasyo, mga bossing. Palasyo, hinamon si Chavit Singson. Ano daw ang paghamon kay Chavit, mga bossing? Hinamon na maglabas ng ebidensya at patunayan yung kanyang mga sinasabi. Dahil siya yung nag-aakusa. Tama nga naman, ikaw ang nag-aakusa. Patunayan mo, yung inaakusa mo doon sa tao, ikaw dapat ang maglabas ng ebidensya. Ang estilo ng mga DDS, mga boss. Style ng mga DDS, alam nyo, aakusahan ka. No? Adik si Marcos. Tapos ikaw yung ikaw yung pagkikilusin para magkaroon sila ng ebidensya. Ano yun? Gago din yata. Ay, sorry. Sira ulo din kayo no? Biruin nyo. Adik si Marcos. Para mapatunayan namin na adik ka, magpa-drug test ka. Hindi ho. Dapat, inaakusahan nyo yung tao, maglabas kayo nung mga tao na magsasabi na yan ay adik si Marcos, tapos yung tao na yon may ipapakita na ebidensya. Ito mga litrato namin, etc. Nung gumagamit kami, etc. Ito nga, nangungurakot ka, Bongbong Marcos, ng pera ng bayan. Ito yung ebidensya ko. Kaso, parang puro sa kanila yung mayroong ebidensya versus doon sa mga sinasabi nila na wala naman pong ebidensya. Ay kasi nga may mga DDS na handa silang paniwalaan kahit boka-boka lang yan. Kahit sabi-sabi lang, kahit laway lang ang puhunan yan, maniniwala agad yung mga DDS. Yun po ang tawag natin doon sa wikang Tagalog ay uto-uto. Uto-uto ho, yung mga DDS. Di ba? Hinamon ni Malacanang si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na patunayan ang bintang nito na mayroong mga proyektong kahina-hinala umano sa Ilocos Norte. Oo nga naman. Picture, ebidensya, yan, lahat yan. No? Sabi ni Chris Angel, 727 billion proyekto ni Chavit sa Diversion Road. Hindi pa tapos. Sangkot ang 2 congressman. Sangkot, nasa na ang bilis nyo naman kasi mag-type. Sangkot ang 2 congressman Singson. Yun yung mga nababalita, Chavit Ang tingin ko dito, kaya si Chavit nagkakaganito kinakabahan na po ito. May kaba din pala itong lolo na ito. Kasi po simula po bata ako, mga kababayan. Simula bata ako, ang lagi kong naririnig kay Chavit, naku, hindi mo pwedeng banggain yan. Hindi pwedeng ganito yan. Chavit Singson yan. Yari ka dyan kapag ngayon sino po ang nakakagawa ng maimbestigahan yung mga malalaking pangalan? Villar, Singson, pati si Atong Angaho, di ba? Inimbestiga. Si Kibuloy, yan po mga big time, mga malalaking pangalan yan na sa tanang buhay natin, hindi natin maiisip na may kakalaban kahit presidente. Kalaho ni Chavit, mga bossing, malaerap itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naggagaganyan. In-underestimate niya, ayan. Kinakabahan na yung matanda na baka siya makulong. Sa harap ito ng mainit na kontrobersyal na flood control scam na ayon kay Singson, ayon daw kay Singson, ay maraming kaduda-dudang government projects sa lalawigan ng baluarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa ng ebidensya. Ganun lang naman yun. Lagi, Chavit, ikaw ang tagal mo na sa politika. Diba? Lagi, kapag bago ka magsalita, kagaya nito mga bossing, yung ginagawa natin, nagre-reaction tayo, nagsasalita tayo,
ipinapamahagi natin yung mga balita ng mga mainstream media sabay reaction, meron tayong ipinapakita at the same time para yung mga sinasabi natin paniwalaan ho. 'Di ba? Sa kanila wala lang interview. Oy, interviewin mo naman ako. Oy, interviewin mo naman ako. No? Tapos puro boka-boka lang ho. Same lang din ho yan ni Kiko Barsaga. Sabi ni Biyahe, ni Dad, sabit si Chabit Jan Bosmark. Mukha nga. Nag-iingay Hindi na ata natutulog yung lolo. Bakit ho? Mayat maya ho, pa-interview Diba, Roslyn Ramos, mayat maya, interview. Sabi ni Neng Gigi, ginisa ni Karen Davila sa interview si Chabit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung sino ang nag-aakusa ang siyang dapat magpatunay at maglabas ng ebidensya. Totoo. Interview. Tapos, name your price pa ang other sa ni Fatima Ramirez. Kanya pong sinabi yan. Di patunayan niya. Correct. Simple lang kung ganun. Di ka ako kapag ka nagsabi ako, ayan si Chabit Singson, mamamatay tao yan. Tapos sasabihin ko, Chabit, sige ilabas mo yung mga ebidensya mo na ikaw ay hindi mamamatay tao. Kawawa naman si Chabit sa akin kung ganun lang ang mangyayari. Bilang ako yung nag-aakusa, sasamahan ko ng suporta doon sa sinabi ko na si Chabit Singson ay mamamatay. Ganun ho, lagi. No? Sa lahat ho ng bagay yun, mga kababayan. Sinabi ni Castro na lahat ng mga proyektong may kinalaman sa flood control ay iimbestigahan. No? At hindi lamang sa Ilocos Norte, kundi pati na rin sa lalawigan ni Singson, kaya malalaman ng taong bayan kung lahat ng mga proyekto sa ilalim ni Singson ay malinis at walang bahid dungis. Baka madami ang hahabulin si Manong Chabit ng mga proyekto. 'Di ba nakita nyo yung ibang mga kontraktor, ginagawa nila? Yung ibang mga kontraktor ang ginagawa ho nila, mga boss chief amuser, hinahabol nila yung mga proyekto na hindi nila tinapos dati, na substandard yung proyekto nila, hinahabol nila kasi baka maumpisahan ng investigahan ng ICI. Ganyan. Baka yung kay Chabit, napakarami. Kaya hirap habulin. Di ba PBBM lang ang malakas. May permit. Kaya yung itim na tiger ni Chabit, ewan ko ho. Hindi ho ako mahilig sa mga alaga-alaga. Dati may alaga ako, aso. Pero maagang namatay. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-aalaga. Ano ba tong balita na ito? Yung kay Pulong.